Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-uusap, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twic882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming mga apps for iOS or Android para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming mga social media accounts, Facebook Live and YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe, and join a very exciting comment section. Mayroon din po kaming text line para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo so they can participate in the discussion. 0999-376-6768. Ulitin po natin. 0999-376-6768. Napapanood din po kami sa aming digital free TV, Aliw 23. On Sky Cable, we're on channel 72. On Signal, we're on channel 24. Sa GMA Afford the Box, channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Belated happy birthday. Belated. Yes, happy birthday. Sa lahat ng mga lahat ng mga bumati, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng bumabati hanggang ngayon, tapos na yung pansit. Ganun. Tito ka na ba? Titiwan. Tiwan. Tsaka, maraming kiramay po kami sa pamilya ng mga Laksamana. At tsaka Ingkoko. Yes. Ang si Josephine po, na ate ni Paring Joel Laksamana ay yumao kahapon. Nakikiramay kami sa kanya. Sa pamilya ni Josephine Laksamana Ingkoko ba? Ingkoko. Ngayon, at saka nakikiano rin kami, saan? Sa Ateneo. Mabuti na lang walang nakikiramay din kami sa Ateneo. Mabuti na lang walang pasok para hindi para hindi bumaha dyan sa Katipunan. Wala eh. Pag kailangan pagbigyan niya UP. Ay, ganun? Nakakaya naman. Alam ka naman, tinalo na nun. Tatalunin na naman yan. Huwag naman ganun. Sige na nga, chance. Huwag naman. Chance. Pinahayaan ko na lang sila. Talo eh. Happy birthday rin kay A.L. Banal. Yes. Yung aking pamangkin na naglalaro sa PBA. Si A.L. Banal. Sa ngayon naglalaro si A.L.? Hindi ko matanda, hindi ko na nasusubaybayan. Yung PBA. Wala na nanonood ata ng PBA eh. Meron pa rin, kaya lang hindi na kasi dati. Kasama natin yan maging ang Europe. Ano daw? Ano daw? Pero ang unang dapat na pagkaksayahan ng panahon ngayon ng ating mga kababayan ay yung pagboto. Ay nako, bumoto kayo. Yung mga lahat ng mga registered voters, bumoto po kayo. Kasi barangay ito, mga kapitbahayan mo dito. Masarap, maganda yung tip ni Vico Soto. Iboto nyo, yung kandidatong alam nyo hindi gumastos ng malaki. Alam nyo, hindi gumastos na malaki. Kasi kung gumastos na malaki paano mapawiin nyo? Paano niya mapawiin? Yung kandidatong hindi gumastos na malaki, at the same time, maasahan nyo pagdating ng araw. Kasi kapitbahay lang ninyong mga yan eh. Diyan lang kayo sa magkakabarangay. Yung alam nyo, walang connection sa droga. Yan. Sa wedding. Mga illegal na operations. Sa nagsalita po ang COMELEC chairman ngayon, at ang sabi niya, we mean business and don't mess with our business. Naks, tapang. But uso ba ngayon niya maaangas yung mga government official? Natatapang? Natatapang ganyan lahat magsalita We mean business. Yan. Yeah. Don't mess with our business. Pwede ba namang silang hindi meaning business? Biyerno kayo eh. Dapat parating nagtatrabaho. Hindi, kailangan magka-image na matapang.
O dapat, di ba? Kasi mandadaya na naman yung, marami na naman mandadaya dyan. Kailangan magka-image ka matapang. Hanggang image lang. Sinasabi nga ng mga iba, tapos na yung dayan eh. Tapos na? Oo, bago pa nag-eleksyon. Tapos na. Kasi ngayon manual. Na yung daya. Mas madali yun eh. Mas madali mandaya? Oo. Hindi, mas mahirap ka. Mahirap. Hindi. Mas mahal yung... Ano yan? Sa BC vote counting machine. Hindi mo alam kung ano nangyayari dun eh. Hindi, yung ano... Total lang nila yan, magkakabago-bago na yung total. Sa consolidation yun. Kasi hindi mo nakikita sa presinto. May dinadaanan pa daw na server na iba eh. Yung sa presinto, pag nagbalot na yung ballot box, tapos ka na. Ayun. Ang dami raw watchers ngayon. Okay. Siyempre. Yan daw ang sign, sabi ni Abalos, DILG Secretary Benhar Abalos. Ibig sabihin niyang napakadaming watcher, ano daw yan, sinyalis siya ng vote buying. Paano nyo naman yan ang pinakamahirap hulihin, pare. Vote buying. Meron ka naman na alalang kaso? Hindi. Na nakasuhan ng vote buying? Ang ginagawa ni na Chairman George at saka Garcia at saka Secretary Abalos, yung mga telltale signs of possible vote buying. Halimbawa niyan, nagkaroon kayo ng halimbawa ang butante lang ninyo sa barangay ay 1,000. Okay. Tapos ang kinuha mong poll watcher ay 500. Kaya sa sweldo mo yun? Siyempre. Nabili mo na yung boto nyo. Poll watcher mo yun parang kinural mo na sila. Presumption of vote buying. Telltale signs. Ang problema ko, ang hirap po pigilin kung presumption yan. Halimbawa, kumuha siya ng 500 out of 1,000 watchers. Paano mo pipigilin yun? Watchers. Watchers niya. Paano pipigilin ng Comelec yun? Ano yan? Telltale signs. Telltale signs. Sasabihin kasi sige, di pigilin mo yan. Hindi nila pipigilin. Sasabihin nila, may presumption of vote buying, but tapos, you have to prove na hindi ka nagbo-vote buying. Ikaw na ngayon. Wow, the burden of proof. Hindi obra sa korte yan. Ganon ang kanilang... Kahit anong mangyari, hindi papasa sa korte yan. So, hindi mo mapipigil yung vote buying. In other words, by saying na yung poll watchers, marami, sinyales ng vote buying, you're just saying hindi mo kayang pigilin. Diba? Paano mo pipigilin? Maaaring i-demanda mo siya. I-disqualify mo. Yes. Mahaba-habang labanan niya. Hindi mo siya... Gulo yan. Hindi mo siya pasusumpain. Ganun ang gagawin nila. I-hold mo. Ilan yun? Hindi. Ang gagawin naman nung na-hold siya, kukortehin ka nun. Dadaling ko sa korte. Ayun na nga Ano yan? Ba't mo ako in-hold? Nanalo na ako. Ngayon, ang sinasabi nila, yung publiko daw ang kailangan magsumbong sa Comelec. Patay. Magsusumbong ka ba ako? Ikaw? It's part of your halimbawa, doon sa Abra. Citizenship yan eh. Sa Abra, kung nakikita mo may nangyayari, isa sa mga binabantayan ngayon yan, yung Abra. Ba't hindi ang bantay sa Abra? Grabe, ano? Kahit in the last elections, the elections before that. Yes. Matindi sa Abra. Alam mo ba, yung may sinasabi ni 250 na candidates na believe. Bakit? Yun na nga. Hindi, yun na nga. Isipin mo yan, 250, meron bang ganon? Ano ginagawa ng Comelec? Wala naman. Ini-interview ba ninyo lahat yung mga nag-believe para magsabi na ganito nangyari? Wala, puro press release. Don't mess with our business. Etong si Chairman Pero they're not talking about yung yung Abra, halimbawa. Yes, precisely. Yun lang. Yan po ang test ng inyong metal, Chairman. Diba? Alam na sa media, kumalat na yan nangyayari sa Abra. And what is Comelec doing about it? Pagkatapos ngayon, magsasalita kayo, don't mess with our business, empty words ang dating niyan sa publiko. Sa akin mismo. I'm part of the public. Para sa akin,
Ano po yan? Walang katuturan. Kumbaga, ano yan? Promises. Wala ho ibig sabihin. Kasi merong nangyayari, and yet walang action, ang COMELEC. Okay? So magsasalita kayo na matatapang na salita, don't mess with our business. It doesn't mean anything. Parang nagtsatsaleko lang yun. Ayan. Diba? When you have nothing else to present. Pakaangas. Amin na nagagalit na naman. Kung ano daw sinasabi ko, hindi ko pa dinidescribe. May nagsabing gano'n? Ano daw ba? Ang suot po ni Trixie ay, ang tawag niya nung panahon ko, pantsuit eh. Okay. Na terno, the same material and color, yung kanyang blazer, at saka yung maluwag na pants. Maluwag na pants. Parehong maluwag. Tapos, ano to, overlap? Yung double-breasted. Double-breasted na suit. Galing. Ganda. Corporate po tayo at saka tunay na sapatos. Ano bang kulay niya? Yan ba yung top na sinasabi na kulay? I think so, yeah. Yeah, the top. T-A-U-P-E, top. Yeah. Okay. Wala na ako utang, ha? Baka meron ba kayong, sabihin? Di ba? Ang sabi po ng COMELEC, any candidate caught buying votes may face imprisonment of up to 6 years. Sige na. Yan ano yan eh? Dalawa yan eh. Criminal tsaka administrative. Mga naririnig natin administrative. Perpetual disqualification from public office. Meron naman nangyari. Meron na ba kayo nahuling vote buying in the history of the COMELEC? Wala akong naaalala eh. Yung maraming accusations. So vote buying doesn't exist. Walang nahuhuli, walang nakakasuhan. May mga kaso pero may mga cases. Walang nangyayari. Walang nakukulong. Sa ting eleksyon na lang, yan ang issue, vote buying. And ting eleksyon na lang, puro pananakot lang yun naririnig natin from COMELEC. May mga sana noon mataas ang expectation na magbabago yan dahil kay Chairman George Garcia. Dahil siya batikan na election lawyer. Alam niya ang pasikot-sikot yan. Ilang taong ka na dyan. Wala naman nangyari. Yung Smartmatic nandiyan pa rin at pinagtatanggol mo pa. Paano ba yan? Yan ang pag-asa. Ikaw ang pag-asa namin eh. Ikaw ang hindi. Hindi ba pwede yung telltale signs? Na lang? Edgar Allan po tayo niyan. Presumption of vote buying. Yun ang sabi ni Sec. Benhar. Wala bang ano yun? Wala bang basis yun? Meron daw inaresto last week. Diyan sa Nabotas. Yes, meron. Yun. Isa yun. The first arrest ng vote buying. Yan, isa pa yan. Yung sinasabi nila, if you are carrying 500,000, at least 500,000 pesos before or during ngayon election and you cannot prove that you are doing something other than going around the precincts. Presumption din yan. Arestado ka din. Meron ka rin mapaparusahan ka. Meron ka rin pagpupuntahan. Dadaling ka sa presinto at i-explain mo. Ano yung ginagawa mong meron kang 500,000 dyan? Mayaman po ako. Wala. Gusto ko lang makatulong. Sure. Prove otherwise. Prove my bagay. Put sa bagay. Anong suot mo? Tingnan ko kung talaga. Wala po akong hilig sa damit Wala akong hilig. Ang hilig ko talaga tumulong. Lalong-lalo na sa eleksyon. Kasi po, kaya ako sila binibigyan ng pera para wag na silang tumanggap sa mga kandidato. Yan. Civic-minded po ako. Hindi naman ho ako kandidato. Hindi naman ho ako, tumutulong lang ho ako. Sa mga tao, para hindi na sila iboto nila yung kanilang kursonada. Yung kursonada. Talaga nila makakatulong sa kanila. Ngayon, may violence ba? Ngayon, eleksyon. Meron. Yun po ang, kasi yung mga yan, ma-passionate yan. Pagdating sa local. Lalo na dyan, sa mga barangay. Magkukumpare, nagkakabakbakan dyan. Magkakapitbahay.
May almost 2,000 na raw yun na arrestong may dalang baril. Yes. Ayan, madali yan. Grabe yan. Merong ban. Pero maliwanag na merong gun ban ang COMELEC. Kasi naman hihingin sa'yo, nasan yung exception mo? Yes. Pag wala, yari ka. Saka mabilis yan. Mabilis ang inquest, mabilis ang... Ang nahulihan po, mga halos 2,000. Ang confiscated, nasa 1,454 guns. Meron daw mga nag-surrender, 1,600. May nagsusurrender pala. Kasi otherwise, pupuntahan ka na eh. Deposited for safekeeping, 2,300. Dami palang baril dito sa Pilipinas. Actually, mas marami pa dyan. Mas marami pa dyan yung baril. Yung loose firearms, marami yun. Ang hilig ng Pinoy sa baril. Parang amendment yan sa Amerika. Collection diba? Lalo na dun sa South. Grabe. Yung Kanya-kanyang bahay yan, kanya-kanyang baril yun. Ang hilig sa farm, lalo na. May reklamo nga sa... Kaya nga magandang negosyo yan, licensing dyan sa crime. Negosyo. Ayan po, balitang-balita yan sa media. Okay. Yung pagkuha ng lisensya ng baril dyan sa krami. Mabigat na negosyo yan. Hindi registered dyan sa BOI, sa BIR. Pero maganda-gandang negosyo yan. Papasko pa. Okay. Immediate daw po ang magiging proclamation. Kasi sa presinto, sa barangay. Barangay. Madali lang yan talaga. Ganon? Maliit lang yung territory. Sino magpo-proclaim? Yung Board of Elections. Doon sa lugar election nila. canvassers. Yes, doon mismo. Kasi makikita mo na yan. Ito, talagang ito dapat yung sinasabi ni Senador Amy na hybrid mo sana. Kasi makikita mo na Doon pa lang sa presinto, alam mo na. Tapos, consolidation na lang yung transmission mo, yun na electronic. Okay. Ang konting statistics lang ang tumatakbo po ngayon dito sa BSKE, Barangay Sangguniang Kabataan Elections. 1.4 million. Dami, no? Kasi chairman at saka kagawad. Pareho. Ganon may barangay chairman tsaka kagawad niya, tapos may SK chairman at kagawad. Marami talaga yan. Sa 100 piso na lang po bawat kandidato, billion na. Billion na ang election spending niya, mga yan. Sa 100 lang yun, Sa 1,000 po, 10 billion na yun. Mahigit. 14 billion na. May mga areas na mas mahigit pa doon. Ang gastos. Sa 1,000 bawat kandidato. Palagay ko sa kahit 10,000 Meron. Okay. Gagastos ka dyan 1.4 million. Okay? Ilang zero yung 10,000? 4. Ilang billion? 140 billion ang iikot na pera? O 140 ba? Antindi. Yan ang iikot na pera. Maganda-ganda sa economy yan. Okay? Ngayon, ilang position ba yan? Hindi ba inflationary yan? Pwede mo sabihin inflation na. Pwede mo sabihin yung election spending. Kaya kailangan ibabahan tarif. Pero ang baba kasi ng consumption natin kasi nga nagtaasan ng presyo, bumaba ang consumption. Kaya umaasa ang consumer spending hindi ganun kalaki. Kaya nga bumagsak yung ating growth rate. Okay. Ibig sabihin, hindi naman bumabagsak ang economy. Ang humihina lang yung growth rate. Kumbaga, dati kung tumatakbo kang 100K, ngayon 80K na lang. Yan, humihina. Pero tumatakbo ka pa din. Ganun yung economy ngayon. Pwedeng hindi inflationary pare dahil mababa ang consumer spending. Now you're giving them money to spend. Okay. Ganun. Yun nga ang kumbaga panakibutas natin doon yung government spending. Nung third quarter tumaas na ang government spending. Nung second quarter kasi matumal, ayaw bumasta. O kaya hindi nila alam kung paano gastusin.
kundi pinagbabambo ng presidente, ayun. Pinurso yung projects. 92 million people will be voting. Ang dami naman. Kasi may kasamang 92 million. Yung SK. Mali yan. Baka nakakadagdag yung sa SK. Kahit na, 110 million lang tayo. Ang laki ng estimate. Mali po yan. Hindi. Ipapuputol ko kung tama yan. Mali yan, 92 ang botante natin, million. Base class. Nasa, Hindi, tama ka. Ang dami ring inactive yung... Malaki inactivate nila yan. Kasi registered yan o active? Registered yan daw ang boboto this year. Yan ang projected voter? Yes. 42,000 barangay. Barangays. Voters age 15 to 17. Ayun, dahil down sa SK. 15 15 to 17. Ang dami pala no 15 to 17. Marami yan. 30 million? Yun ang nagdagdag. Kasi ang regular registered voters natin. Nako, yung susunod na eleksyon. Yan na yan. Sa 2028 po. Yan na. Baboto na yung mga yan. Baboto na yung mga yan. Sa mga senador. Yung 17 na yun. Baboto na yun. Sa 2025. Maski yung 15. Lalo lalaki gastos ngayon ng mga national candidates. Paghandaan na po ninyo yung 92 million, more or less. Kasi ang fallout naman yan hindi aabot ng yung mga mamamatay or whatever. Hindi aabot ng malaki yun. Inactive. Yung mga edad 31 po, barangay elections lang kayo. Yung edad pababa, 29, pababa hanggang 15, meron kayong dalawang balota. SK at saka barangay. Yes. Yung 15 to 17, isa lang. SK lang po. Isang balota. Lalahanin yan. Guide yan. Yan po ang dami pala, 92 million. Kasi yung sinasabi yung 15 to 17 pala, marami yun. Ang laki niya, Yung pala ang baby boom natin. Tuloy-tuloy itong ating baby boom. Hindi na boom Imbes diretso imbes na mag-inspeksyon kayo ng mga warehouse. Yung age group na yan. Ang bigyan nyo ng mga training, mga ganyan, turuan ng mga skills. Maging entrepreneur man lang. Yan ang mas malakas. Tsaka yung SK, di ba parating debate yan Yes. Okay. Na tuturuan pa ba daw natin na masyadong maagang mamulitika, maging corrupt, maging matuto ng ganyan. Sila pinakikinggan ng mga kabataan sa lugar nila, sa totoo lang. Pero saan, alam ko yan. Kaya ang laki ng opportunity na mahikayat din sila into good citizens. Yes! Precisely. That's precisely the point. Kulang kasi ang kadalasan nangyayari, beauty contest, Miss Gay Barangay, basketball, liga. Not exactly bad things, Pero they can do so much more. Yes. Sana pwede silang mag-tutoring dun sa mga sa mga yan ang kailangan ng mga programa natin for yung mga may Big Brother program. SK. Greening program. Meron narinig ka mga program for the SK? Wala nga Wala. Zero. Ang huling-huling narinig ko, panahon pa ni Aimee. Oo, totoo yan. Kabatang barangay. Ngayon meron ka ba narinig? Past 30 years? Gusto ko na Super Culayeros. Naalala niyo yan? Diba? Yung mga blighted areas, ipinturahan nila yung mga fences. Pero artwork ang ilalagay nila. Yun yung 15 first to 17 pala, napakalaki. Youth public art. Tsaka ang laking movement yan. Kung halimbawa lahat tayo, ang gagawin natin every month, magtanim tayo kung saan man pwede magtanim. Ang attitude po kasi, po kasi ng Pilipino sa barangay, it's not a political unit. But it's the most basic. Yan yung sa atin, sa structure ng society natin, it's a political unit. Pero sa tao, ang tingin nila dyan, hindi political unit yan. Neighborhood. Kapitbahayan.
Yan ho ang tingin nila dyan. Sayang, ang daming Sana services, ma-itap natin yung ganong klase. Hindi, yun na lang ang plant and tree every month. Oo, yan. Sabi mo yun, 30 million. Kayo na lang mahal. Ang tanong lang kasi sa plant at tree, saan eh? At saka saan yung kukunin mong seedlings? Correct. Yung nurseries, wala. Ay, yung mga tao ngayon, ibabarangay kita. Yan. Ganun na. Correct. More on Hindi this. yung kakasuhan kita sa pulis. Hindi, barangay. Pursue pa natin yan. Pagbalik ng Karambola, oras natin 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yung frontline services ng barangay. May mga basic yan. Sila yung daycare. Imagine nyo yung laking tulong ng daycare. The mothers can work. Yan. Yan, malaking bagay yan. Linis. Paglilinis. Linis. Yan ba naiayos na natin yan? Linis, may problema tayo sa linis sa garbage segregation kasi barangay ang tutok. Barangay level yan. Yung Ano municipality ginagawa mo? city, Most traveled. Itap mo yung mga barangay para dyan. Yan po ang point namin ngayon. Sayang. Ang laki-laki na ginagastos ng bayan sa barangay election. Yan. Okay? At saka sa barangay mismo. Saka ano? Sa barangay, ang laki na alaw. Share sila. share sila. All businesses up to 50,000 Tama yung word na pesos. ginamit ni Jonathan. Let's harness. Correct. Meron pong value sa atin yan, pero hindi natin nagagamit. Yan nga yung waste segregation. Sinabi ni Trixie. Barangay level yan. Dun pa lang, waste segregation. Laking matutulong sa atin yan. Sila ho yung unang-una, frontline. Kung may programa ang gobyerno, yan, barangay level. Ang first, ang basic implementer. And yet, hindi natin nagagawa. Ang sinasabi nga ng mga kababayan natin, pag gising mo sa umaga, barangay ang kausap mo. Pag tulog mo sa gabi, barangay pa rin. Kasi yung moronda, sila yung moronda, nag-aayos lahat. Ngayon, kung alam mo, anong nangyayari kasi sa atin, galing sa House, galing sa Senate, tapos we ram it down the throat. Anything, policies and everything, papunta dyan sa baba. Whereas meron tayong barangay na ganyan, napakaganda niyan, yan ho ang magiging sounding board, at lahat ng results nila, i-consolidate mo, aakyat sa taas. Therefore, yung policy natin ay responsive sa pangangailangan nung nandoon sa baba. Hindi ho, baligtad tayo eh. May naisip si think tank, si Chaleco. May naisip siya. Diba? Tira, ganyan. Tapos, ipepwersa yan sa baba. Kaya wala nangyayari. Sa barangay. Parating gano'n. Investment. Gusto nila mawala ang red tape and everything. Gagawa sila ng patakaran. Nag-uuspisa sa barangay yung red tape. Sa totoo lang. Sa business. Ba't hindi nyo alamin kung ano nangyayari doon sa barangay level? Halimbawa. Tapos tsaka kayo gumawa. Magpaparegister ka? Magtatayo ka ng negosyo. Business. Ayan. Sa barangay alone, 21 documents. Ayan. Ba't hindi nyo asikasuhin yan? Ayan. Standardized. Tanungin nyo yung mga barangay, mag-survey, bakit ganyan kadami ang nire-require? Ang kailangan nyo na steps. Hindi para ba kumita? Para ba standardized nyo na? Tsaka hindi nyo ba naiintindihan pag may negosyo dyan, may share yung barangay dun sa revenue, sa taxes. Ano ba? Yan may sinasabi ni Presidente na digitization. 5 steps na lang kayo. Ito. Tsaka forma. Tsaka kung pwede online. Hindi, sinabi ng Presidente yun. Ginagawa ba ng mga tao niya? Ayun. Yun ang problema dyan. Walang yung sinasabi ng Presidente. Kanya-kanya, may iba ata pinakikinggan nito mga to. Hindi naman yung Presidente. Kagaya, meron silang mag-register tayo ng lahat ng mga uncultivated na lupa. Yun. Yung mga barangay. Ginawa ba nila? Ewan ko, na-register na. Sinabi na ng Presidente yun. Sino magpapatupad nun? Barangay yun. Dapat. Sino ang magbabaston sa mga barangay? Yan. Para mga mayor. Mga mayor.
Sino para mabaston yung mga mayor? Yung magagaling na mayor have good relationships with their public. They don't have to do they don't have to wait for anything. Nauna na sila. Nauna na sila. Marami naman mga mayors at saka barangay na ganon. Ang idea ho ng barangay dapat i-devolve ang mga health. Yan, i-devolve yan sa kanila. Yung mga environment policies sa kanila na yan. Kasi peace and order, medyo magaling na sila dyan. Meron tanod-tanod. Tapos yung daycare, kailangan din yun sa kanila. Daycare. Kasama yun. Hindi nga ba dyan nga nagkatalo nung tungkol dun sa contact tracing ng COVID? Sinabi na natin na dyan mismo sa barangay, gamitin nyo na yung mga barangay. Yun, alam nila. Kailangan ng national approach program. National approach. Sabi po yan ni Chalex Original. Original Chaleco. National approach. Data gathering. Data gathering. Yung data gathering, census doon pa lang. Sa barangay na, ayos mo na yun. Kami, dito sa barangay namin. Ganyan na nangyari. Ang problema sa policies kasi natin galing sa taas, ipipilit doon sa baba. Ay gaganahan ba yung mga tao doon na na gawin, patupad? Halimbawa yan, DSWD. Yan. DSWD. Yan ang maganda example. Sa papalayan, meron silang national na listahan. Yes. Ng mga kailangan ng tulong. Pangayuda. Hindi naman ba yung listahan na yan? Correct. Parang warehouse lang, ganon. Listahan ng mga warehouses yan. Samantalang doon sa barangay, alam nila kung sino-sino yung mga kailangan ng tulong. Ba't hindi yun ang kunahan nyo na kuhanan nyo na information? Saan ba kinukuha ng DSWD yan? Pero dapat barangay din yun. Sa barangay. Di ba nag-aaway ngayon mga Hindi nga, bakit yung mga kakilala ko, matagal na sila nangangailangan ng 4-piece, byuda, apatang anak, wala naghahanap buhay, so namamalimos, nanghihingi lang. Hindi sila ma-enroll dyan sa 4-piece na yan. Di ba dyan nga nagkakatalo? Updating ng lists. Di ba dyan nagkakatalo? Sasabihin, bakit yung kapitbahay namin mas mayaman pa kaysa sa akin? Meron siya. Correct. Hindi nga lapit na lapit sa barangay. Sabi ng barangay, hindi kami gumagawa ng listahan Kung dito lang sa amin, sa barangay Alam namin. So, nandoon sa munisipyo. Ayun. Patay na. Pagdo sa munisipyo, DSWD National ang nagdidikta ron. So, sayang naman yung set-up. Ang ganda ng vision ng setup ng barangay na yan. Ginawa nga yan para nga sa frontline services and production. Correct. Pero sayang, hindi natin natatap ng gusto. Sayang talaga. Diba? At saka, may pera yung mga yan, As a matter of fact, may pera talaga. Nga ba? May share sila up to 50,000 pesos, yung initial share ng taxes, sa kanila, up to 50,000. Tapos the next na yung municipality. Yung campaign against insurgency, kung bakit naging successful. Barangay yun. Barangay level. Pag merong bagong taro sa barangay nila, re-report agad nila. Yeah, peace and order talaga yan. Yan yung medyo crime deterrence. Ano pa ba? Traffic, depending on the location. Health and sanitation. Yun meron kaming project dati. Yung Bantay Dagat. Ayan, rather yan. Yung sumali kami dyan, yung aming Rotary Club of Makati, Dasmariñas. Naging BFAR. Ang kailangan kasi, yung mga taga doon sa barangay na yun, na aming, it's a coastal barangay. Ang kailangan, natatakot kasi sila dahil babantayan nila, ang kalaban nila, mga armado. So may mga cases na namatay. Ang hiningi lamang nila sa amin, insurance. Para daw pag may nangyari sa kanila, at least yung pamilya nila may matatanggap. Pero willing silang pagbakbakan. Ang worry lang nila, pag may, siyempre, hindi mo naman masasabi. May matatanggap. So binigyan namin sila ng insurance. Ako happy. Yun lang napakasimple nun. Yung barangay level po yun. Hindi sila mga ganid. Totoo lang.
Para rin yan yung forest protection. Kasi kulang naman natin forest rangers. Yes. Di barangay ang dapat mong kausapin. Muna. Para sila na tumulong para maayos yan. Hindi naman ganun kalaking sweldo ang hihingin yan? Hindi naman. Baka allowance lang yung mga barangay tanod, hindi daw makakuha ng allowance yan. Ang nangyayari kasi... din yan, taya buhay din yan. Lalo na sila. Ang inaano kasi, kagayan yung mga daycare workers, allowance din lang yun. Kasi out of the goodness of the heart, parang ganun pa nangyayari dun of the barangay officials. How equipped are our barangays for disasters, for calamities? Isa pa yan. Okay. Although yung mga ang emphasis natin na laging nasa national NDRRMC. Ayun. National pa rin. Lahat nandun ang emphasis sa kanila. Pag may nagbigay, nasa national, nasa DSWD. Pag may nagbigay ng tulong sa mga calamities. Yung mga barangay, nakanganga. Pero sila yung una-unang pinupuntahan ng mga tao. Correct. Ano iaabot ko sa inyo? Pag may mga nakausap kong barangay chairman, ano iaabot ko sa inyo? Wala naman nakakarating dito sa atin. Nandun lahat sa national. Kagaling nga yung barangay, logistics network mo na yan. Diba? Bawat sulok ng Pilipinas, meron ka contact. Yung 19 billion pesos worth of medicine, huwag nyo ilagay sa mga warehouse. Bigay nyo na sa mga barangay. Correct. Bakit? Kung may sakit yung warehouse, para gumaling. Payad na yung warehouse. Payad na Tsaka paano na makikita yung kumpare ko? Sa may warehouse. Ang warehouse po ng gamot hindi yan yung ano lang. Refrigerated. Yes. Ay, nako. Sealed. Hindi pwedeng pasukan ng... Temperature control. Ganyan. Okay. Mahal. In other words, mahal. Yan. Barangay... Yung primary health care na sinasabi mo, pare John, nasa batas yan ni J.B. Ejercito. Sa akin, sa aking tingin, the best way to implement the healthcare law, yung primary, universal health, paabutin doon sa barangay level. Correct. Yung sinasabi na may clinic ba lahat ng ating barangay? Kung wala man, at least cluster of barangays. Meron. Na kompleto. Pwede. Zone. Sinasabi nga natin for a long time, lahat na lang yung bawat nasa barangay, mayroong health card. At doon na lahat ng kanyang blood test, whatever it is. Lahat na. Sakit mo o kung ano. And every 3 months or every 6 months, nagpapa-update ka at lahat. Hindi rin nagagawa yun. Through the barangay din yun. Through the barangay. Na health workers. Wala namang kinalaman to, Jennifer. Kumusta kaya yung barangay Tambaloslos? Meron ba barangay Tambaloslos? Bago lang yan. Ano ba kayo? Barangay daw, sabi ni Francis, totoo, laging nganga pag may kalamidad. Ayun. Yung mga kandidato namin for barangay elections, hindi namin alam at kilala. Paano yun? Ibig sabihin, nag-fail talaga yung mga umikot. Yung mga official nag-fail. Ako naririnig ko, ingay ngayon kasi namin puro ingay Buti kayo. Inikutan kami. Sa amin, very dense. Maliit lang yung barangay namin compared dun sa iba sa pero very dense. Hindi raw nila pakilala. Patay. Failure of election yan. Di ba? Di ba failure? Baka gawa na ho yung election results nyo. Kaya. Hindi na sila umikot. Hindi sila nakapakita sa inyo. Ngayon, recruitment. Sa recruitment po, halimbawa yung recruitment, humihingi ng di ba? Barangay clearance pag na-recruit. Hihingan ka ng barangay clearance. Pag magpapakasal ka, kukuha ka ng barangay clearance. Lahat yun. Employment, kukuha ka ng barangay clearance. Okay? Business registration, barangay.
Kung kaya natin silang itap sa mga ganyan, ba't hindi rin doon sa mga ibang programa like health, like environment, yung mga clearance, police, bago mag-police clearance, barangay clearance diba? Correct. Ang citizens po, nung nag-apply ako ng dual citizenship. Naks, barangay muna ba? Sa barangay lang, hindi mo na kailangan pumunta ng munisipyo. Sa akin, good yun. Very good. Sila yung may kilala sa'yo dapat Oo, siguro, talaga naman dual citizen ka na Di ba? Oo. Kailangan mo ba ng certification? Bigyan na kita ng card. Padating ka pala, kinahanda na nila. Kilala kita Actually, nagawa na namin nung pa. Alam na namin kung sino magiging dual citizen. Binabati ka na happy birthday. Ay. Papansit naman kayo. Dual citizen ka na, Conrad. Dual citizen. Huwag ka na magkunyari. Yan po ngayon ang order of the day. Sino meron bang batas na code, barangay code? Meron. Yes. Ako, anong mga dapat gawin na? May manual sila. May manual sila. Ito ang mga responsibilidad ninyo. Ito, as a matter of fact. Nare-revisa ba natin yan? Yes. Kasama ba dyan yung waste segregation? Kasama dapat Ang unang nagsalita tungkol dyan sa mga yan, di ba si Ma'am, 11 basic needs, Mrs. Marcos. Yes, yun yung barangay Kaya nga human settlement. Kaya human settlements because yung komunidad dapat talagang habitable yan, maayos kayo. Ito yung mga 11 basic needs ninyo. Okay. Kuhaan ng sedula dyan sa barangay. So, meron yun. Alam nila yan. They should know. Alimbawa po, mga magkakapitbahay, nag-aaway sa parking. Yeah. Alam mo yan? Bakbakan niya sa parking. Kasi, street parking kasi. Wala yung mga bahay na design natin. Walang provision for garahe. Ang lilit kasi ng cuts na Dapat nga kasi hindi tayo pumapayag ng less than 200-300 square meters kasi hindi na talaga magkakaroon ng garahe. Ang magiging style po dapat merong parking building. May parking building sa barangay. Dapat. Doon kayo. Or pwede rin every so many street blocks meron kang parking. Doon kayo magpa-park at lalakarin nyo lang papunta sa bahay. Tapos bayaran nyo na rin monthly. So, yung kikita pa yung barangay. Pero kailangan nila ng puhunan dyan. May programa ba tayong ganyan? Lalo na ang implementasyon niyan doon sa barangay. Okay? Ang napakaganda ideal. Ikaw, paring kasmot. Yung sasakyan mo, huwag mo naman siya ipatada. Meron na nga tayong parking building Kasi nakaka-istorbo ka sa mga... Ang laki-laki na. Kasi 10 yung kotse mo Kasi 10 yung kotse mo Buong kalye na yung ginamit mo. Subsidized naman yung ating parking dyan Yan. Saka dyan na nga yung napakalaking tarpaulin. Please do not park on the driveway. Doon pa mismo. Doon pa siya nag-park. Ay naku, doon sa lugar namin sa Caloocan. Source ng friction yan, neighbors. Ang kalsada. Kasi pag may ilalabas na nandun sa loob, lahat yung mga nakaparada, alis muna. So, gigisingin muna, mainit ulo. Istorbo. Ganun. Problema, kailangan magkaroon na solusyon Ano ba solusyon? Actually, diyan ngayon kasi yung mga kabataan, kung properly motivated, sila nakakaalam. Kasi nakakalakad-lakad sila doon, na-workout nila, etc. Kaya yung SK, malaking bagay na sila mamotivate, maayos itong gagawin natin. Si Erice, nagsimula yan sa Kabataan Barangay, panahon ni Aimee. Talaga? Yes. Sa lugar namin. Sa Caloocan. Segay Erice. Okay. Kabataan Barangay chairman siya. Galing tapos naging irresponsible government official later. Segay.
Good morning. Good morning. Mining muna kayo naman. Morning, parang Egay. Congressman. Biro lang, Egay, ha? Baka ikaw eh. Binibiro ko lang. Madali naman kaming kausap pag may pansit. Marami bang poll watchers dyan sa inyo? Ibig sabihin po noon, vote buying na. Telltale signs yan, ha? Pero ang problema ko sa mga sinyalis na ganyan, alam mo na nga may sinyalis, may magagawa ka ba to prevent it? Hindi mo naman pwedeng rikisahin lahat yun. Hoy kayo. It's up to the candidate poll watcher ko yan Masama bang poll watcher ko yan? Ba't kailangan maraming poll watcher? Kasi balita ko po, dadayain ako ng malaban. Yan. Sure. Sure. Para-paraan din naman pala, no? Yung isang puro takot na lang. Education. Binawarningan na lang sila. Yun. Alam mo, education, economic opportunities, lahat yan yung sagot Yun yung long term Nahihirapan tayo when you're trying to cure symptoms of a bigger problem. Yung vote buying na yan, nakukuha yan dahil sa kahirapan ng buhay. Isipin mo, papatulan nila 500, benta mo, boto mo. Okay. Awareness. 500 lang ba? Dun sa iba. Pero depende yan. Nung national, umulan talaga ng pera. May mga alam kasi ako, pag may pera ka na, yumaman ka na and everything. Takbo na ako ng barangay chairman. Kasi may pera na ako Meron mga ganyang kaso. Yun ang maganda. Gagastusin nila yung kinita nila para sa barangay nila. Isang example po dyan, nakakaibigan ko si Sandy Javier. May-ari ng hindi naman niya kailangan magpolitiko Ba't nagpolitiko? Anin niya daw yung pera niya. Hindi naman niya madadala yun. Di ginamit niya doon sa lugar nila, sa Leyte, Buyog. Javier Town na. Javier Town. Meron talagang Javier Town doon. Dahil naiinit siya. Dahil walang nangyayari. Siya na mismo. Siya na yung tumakbo. Tapos, bumili siya ng mga heavy equipment. Out of his own pocket, gumawa siya ng bypass road. Umadlad yung kanyang bayan. Si Cesar Kiambao. Ganun din. Bayambang. Sa Bayambang. He hit it big. The small town boy who made it in the big city. Ganyan yung mga example niyan. Umuwi. Umuwi. Kasi wala nangyayari. Local boy does good. Local boy. Tapos yung kanyang korporasyon, niregister niya dun sa bayan niya. Doon nagbabayad ng So, malaki share noon sa income tax na binabayad niya. Wala nangyayari. Nagalit siya, tumakbo siya mayor. Siya na ngayon. May nangyari ngayon sa Bayumbong. Kasi naka 9 years na siya. May mga good intentions. Pinakamalaking bamboo plantation sa Pilipinas kay Cesar. Idle yung land. Sabi, bakit ganyan? Walang ano ba pwedeng gawin dyan? DNR, taniman nyo ng bamboo. Kikita kayo dyan. Yan din ang ginagawa namin dyan sa sa Marikina Watershed. Inawardan nga yung Rotary District namin 3830 ng 2 hectares. Nakita ng DNR upon review, ang taas ng compliance. Yung mga tao doon talaga binibigyan namin ng allowance para bantayan, magtanim, ganyan. Binigyan pa ulit kami ngayon ng another 2 hectares. Pagkatapos namin magawa, bibigyan pa daw nila kami dahil sa ganda ng performance. Sana maayos yan kasi nagkaroon daw ito naman ay balita, hindi pa lumalabas ngayon, baka nahiya silang ilabas. Hindi alam mo kung bakit. Meron daw whole of society approach for purposes of protecting, enhancing the cover in the upper Marikina watershed. Whole society. Whole of society. Ang mga pag naghintay ka ng whole society, wala mangyayari. Ito na nga, pare. Ang sinabi din, may local government, maganda yon. Local governments, the government agencies, etc.
Ang private sector participant, yung number 1 na quarry. Patay! Aray ko. Number 1, quarry operator. Doon sa mismo sa Upper Marikina Watershed. Yung ba ang whole society? Yun. Pati yung mga nanggagahasa ng kalikasan, isama mo. Kasi whole society. Whole society. They will be educated. Be involved. They will be properly involved. Kaya sabi ko, tama ba yung report na yan o niloloko mo ako? Sabi ko doon sa isang kaibigan, hindi. Ba't hindi lumalabas? Baka nahiya na nga Nakakaya na whole society. Kasi whole of society approach. Tapos sinama mo yung mga illegal quarry. Pero kailangan kasi marinig din yung you get them involved to stop them. Ayun. Magandang yun. Let them be in the Hindi. Let them influence the policies to favor their quarrying. Their quarrying. Yung matagal na po taktika yan. Oo, yung mga ganon. Capture. Even international level. Panahon na, kahit na sinong panahon, yung big business groups, laging may sugo yan. Meron sila inilalagay dyan. Parang may lagi sila may tao dyan. Bata-bata, bakit? Para yung policies. Pinuno ng Council of Advisors, mga ganon. Para yung mga policies, kaya nilang work out it. Medyo mamamasahe mo. Kung di mo man kayang tahasan na pabor sa'yo. May masahe. Koma, period. Parenthesis. Pwede magbago ang ibig sabihin yan At saka, pag nagkaroon na kayo ng pagkakataon at hindi na kayo nahihiya, nailabas yung inyong society, at least may kolorete na. Yung face. Ay, hindi pala quarry, lang ito Sumasama rin pala sa whole of society. May corporate social responsibility pala. Ayun. Ay, nako. Paano ba ito, Trixie? Diyan nagkakatalo yung mga workout. Magbabalik ang karambuan na oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.